Nawala. Ba't nawala? Napindot. Sige, Dad. Oh. John 1, 1 and 14. Sa simula ay salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. At naging tao ang salita na tumahang kasama namin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatiang kaya ng sa kanyang tanging anak ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. 5. Romans 8:9. Okay. Romans 8:9. Subalit, ngunit kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu, yamang Espiritu ng Diyos. yamang nanatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. At ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. 6. 1 Peter 5:8. Magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang diablong inyong kaaway ay tulad ng liyong gumagala at sumungal na humahanap ng kanyang malalapa. 7. 1 Corinthians 12:3. Kaya't nais kong maunawaan ninyo na walang magsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na magsasabi na sumpain si Jesus, na magsasabi at walang magsasabi na si Jesus ay Panginoon maliban sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ano nga yun? 1 Corinthians 12:13. Ngunit kayo'y wala sa laman? Hindi. Ay? Sa pamamagitan. Sapagkat sa pamamagitan ng isang sapagkat sa pamamagitan ng isang Espiritu ay tayong lahat ay binautismuhan. Binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan na maging Hudyo o Grego, mga alipin o laya, na tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. 9. Mga awit 1:1-3. Ano yun? Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga kasalanan, ni umupo sa upuan ng mga manunuya, kundi sa kautusan ng Panginoon ay ang kanilang kagalakan, at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang mga kautusan. Siya'y gaya ng isang pulong kahoy na tinanim sa tabi ng ilog, sa tabi ng ilog ng
Tabi. Sa tabi ng agos ng ilog, Tubig. ng tubig na namumunga sa kanyang kapanahunan at ang kanyang dahon na may hindi nalalanta. Sa lahat ng kanyang mga ginagawa, siya ay magtatagumpay. Last, John 17:3. At ito ang buhay na walang hanggan, na makilala ka nila bilang isang tunay na Diyos at si Hesus Kristo na kanyang isinugo. Okay. Sige, Jamie, ikaw. 2 Timothy chapter 6. 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Ang lahat ng kasulatan ay kinisahan ng Diyos at napapakinabangan sa pagtuturo, pagsaway, pagtuwid at pagsasanay sa katwiran upang ang anak ng Diyos ay maging ganap, nasasakapang lubos sa lahat ng gawang mabuti. John 3:16. Subalit ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malinaw na mahayag na ang kanyang mga gawa ay naayon sa Diyos. John 3:16, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na binigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 1:1 and 14. Kasi mula yung salita, ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos at naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kalwalhatian gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Romans 8:9. Ngunit kayo'y wala sa laman kundi nasa espiritu. Yamang nanatili sa inyo ang espiritu ng Diyos, subalit kung ang sino may walang espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa kanya. 1 Peter 5:8. Magkakituno kayo, magbantay kayo. Ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng leyong gumagala at umuungal na humahanap na kanyang manalapa. 1 Corinthians 3:13. Tama ba? 13? Hindi pala. 12:3. 12:3. Kaya't nais kong maunawaan ninyo na walang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabing sumpain si Jesus at walang makapagsasabing si Jesus ay Panginoon maliban sa pamamagitan ng Espiritu Santo. 2 Corinthians 12:13. Sapagkat sa pamamagitan ng isang espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Griego, mga alipin ng mga laya, at tayong lahat ay binautismuhan sa isang espiritu. Last yung, John 16:3. John 16:7. John 17:3. John 17:3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Hesus Kristo na iyong sinugo. Okay, thank you. Sige, so since 41 na, tayo po ay magsisimula na, no? So bukas naman ulit yung mga hindi pa nakapag-recite. Okay, so basahin po natin ulit yung verses 1 hanggang 6. Okay. So, okay. Mami, pakibasa daw yung 1 to 6. Okay. Mateo 2, verse 1 to 6. Nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem ng Judea, sa kapanahunan ng Haring si Herodes, may mga pantas na lalaki mula sa silangan na dumating sa Jerusalem, na nagtatanong, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan, at naparito kami upang siya'y sambahin.
Nang marinig ito ni Haring Herodes, siya ay nabahala, pati ang buong Jerusalem. Nasang buwan. Nang matipon niyang lahat ang mga punong pari at mga eskriba ng bayan, nagtanong siya sa mga ito kung saan isisila ang Kristo. Mura. Sinabi nila sa kanya, sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, sa anumang paraan na hindi ka pinakamaliit sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo manggagaling ang isang pinuno na magiging pastol ng aking bayang Israel. Okay. So, thank you, ma'am. So, yan po yung ating pag-aaralan. Tayo po ay manalangin muna, no? Let's pray. Panginoon, kami po ay patuloy na humingi sa iyo ng gabay at patuloy mo pong bigyan ng karunungan at kaunawaan ng bawat isa. Sa salita na amin pong pag-aaralan ay patuloy itong magturo sa amin, magsaway, magtuwid, at magsanay sa bawat isa sa iyong katotohanan at iyong kaluwalhatian at iyong kabanalan. Salamat, Panginoon, sa gabay na iyong ibibigay sa pamagitan ng banal na Espiritu na siyang magtuturo ng lahat ng katotohanan na nagmumula sa iyo. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, so kahapon, I think na-discuss natin yung verse 2, no? So, doon natin nabigyan ng paglilinaw yung kung sino yung mga magi, no? Or sino yung mga pantas. So, nagkaroon tayo ng review sa history, no? Sa history po nila. And then, yun nga, napag-usapan din natin yung between na kanilang nakita, kung ito ba ay isang natural lang na between, na kumbaga sa kanilang pag-aaral, no? Ng, yun nga, yung tinatawag na astrology, yun ba ay normal or natural lamang po na between, or ito po isang supernatural or no, isang between na natatangi. Okay, so yun po yung mga tanong natin kahapon. And yun, kahapon atin din pong napagbigyan alam na malayo yung pinagmulan nitong mga pantas na ito. Babiyahe sila ng 40 days to 50 to 60 days. So almost 2 months, no, na biyahe ang kanilang ginawa sa panahon po nila, no. And so yun, yung tanong din natin kung ito ba sila ay nananampalataya or yun nga, naniniwala sa tunay na Diyos at yung sa pangako na darating ng ang tagapagligtas, yun nga, hari ng mga Hudyo kung tawagin nila, or ito ay parte lang ng parang natugma lang doon sa pag-aaral nila ng mga between, no, or yun nga, yung astrology na tinatawag. So yun po yung mga tanong natin kahapon patungkol dito sa verse 2. So patuloy natin siyang aralin, magpatuloy tayo sa verse 3. Okay? So sabi po dyan, nang marinig ito ni Haring Herodes, by the way, ito po ay hindi po sila nagsabi, no, kay Herodes, but kung matatandaan niyo po sa verse 2, nagtatanong sila. So ibig sabihin, nung pumunta sila sa Jerusalem, yung makasalubong nila or malapitan nila, tinatanong nila, saan po ba pinanganak yung hari ng mga Hudyo? So yun yung tanong nila. And then itong tanong na ito is umabot. Siyempre, may nag-report siguro kay Herodes, no, na isang kawal or isang katiwala. At kaya meron tayong tagpo na verse 3. Nang marinig ito ni Haring Herodes, so siya po ay nabahala, pati ang buong Jerusalem. Okay, so dito muna tayo sa verse 3. So I think hindi na tayo magre-review patungkol kay Herodes. Nabigyan na natin siya ng
information, no? So, siguro dito tayo sa naging reaction nila. And then, sasali din natin yung pati yung buong Jerusalem. Ano ibig sabihin ng buong Jerusalem? Okay? So, sige, natin po pag-usapan, sa tingin nyo bakit kaya naging ganito yung reaksyon ni Herodes, no? At anong ibig sabihin nitong nabahala na to? Ano ba tong pagkabahala na ito, no? Sige po, anyone po no, na makakapag-share po ng kanilang pag-aralan. Ano? Wala ka pa. Okay na. Hindi, di ba nga si Herodes ay isang, di ba nalaman na natin na isang sakim na hari, no? Na natatakot siya na mapalitan siya, maagaw sa kanyang trono, ang kanyang pagkahari. Even pati yung asawa niya, pinatay niya. Pati yung 3 anak niya. Kasi nga, sa tingin niya yun nga, na nagiging balakid sa kanyang pagiging hari. So, siya ay nabahala kasi nga nung balitaan niya na ang Mesiya o ang ay pinanganak na magiging hari ng mga hari ng Hudyo. So, kaya siya sa pagiging pagiging kasakim, no? Sakim. Yun ang naramdaman niya, nabahala siya. Maaaring ito'y magiging sa kanyang pagkahari. Yun lamang po. Okay, no? So, dahil nga po sa pagkatao ni Herodes, siya po ay sakim sa kapangyarihan. So, nakita niya talaga ito na threat, kumbaga, no? Threat sa kanyang paghahari. So, kung kaya, yun nga, sinabi nga kanina, even yung asawa niya, pinatay niya, even yung 3 anak niya, pinatay niya. So, makikita mo dito yung tao o yung haring ito na, kumbaga, ayaw talaga na may pumalit sa kanya, no? So, gusto niya talagang maghari. So, yes, yun ay isang dahilan kung bakit po si Herodes ay nabahala. Okay? So, sige po, iba pa, yung baka may maidagdag po kayo dito. Pwede na kayo mag-proceed dito sa sinabi, pati yung buong Jerusalem. No? Ano yung sinasabi dito na Jerusalem? Pati yung buong Jerusalem. Sino to, no? Is it literal ba na buong Jerusalem? And kung yun man, bakit sila nabahala? Bigyan ko lang po kayo ng tinignan ko yung sa pagkasulat niya, 2 beses lang po nagamit itong salitang nabahala sa sulat ni Matthew. 2 beses lang siya nagamit. Doon po sa Matthew 14:26, nagamit din po siya. So, pagkagamit sa kanya is yung takot, terrified naman. So, ibig sabihin yun, troubled, sa English kasi troubled, no? Sa Tagalog, nabahala. Tingnan nga natin kung sa anong gamit na salita dito sa Tagalog. Ginamit siya sa 14:26 eh. Okay, nasindak. At nang makita ng mga lagad na siya ay lumalakad sa ibabaw ng dagat, nasindak sila. So, nasindak, nabahala, yun yung 2 pagkagamit dito ni Matthew sa kanyang akda, sa kanyang sulat, no? So, yun po, natakot sila. Sige, may maidadagdag ba yung iba nating kasamahan? Bakit po kaya natakot din yung yung buong Jerusalem?
So, dito kasi yung ginamit talaga na salita, ano talaga siya, ang ibig niya talagang ibig sabihin is yung pagkabahala po, yung pagkatakot o yung pangangamba. Ibig sabihin, nagkaroon po talaga sila ng negative reaction sa kanila pong narinig. Well, kung kay Herodes po, siguro normal na i-expect natin sa kanya yung ganong reaction. Pero siguro ang magbibigay sa atin ng parang tanong dito is, bakit pati yung buong Jerusalem? Kung iisipin po natin, ito pong mga tao dito sa Jerusalem, yung mga Hudyo, sila po ay naghihintay sa kanila pong Messiah or yung tinatawag po na Kristo, yung tinatawag po na tagapagligtas nila. And yung tinatanong po ng mga pantas, alam po nila kung ano yung ibig sabihin ng mga pantas, in which ito po yung sila, yun nga, yung tagapagligtas. Pero kung titingnan po natin dito, sa halip po na sila po ay magalak, sila po ay ma-excite, sila po ay, di ba, yung kumbaga magbunyi, no? Kasi nga, kung isipin po natin yung panahon na ito, ang mga Hudyo po ay sakop po ng Roman Empire, and hindi po din talaga maganda yung ano nila dito, yung pamumuhay. Isa pa lang doon, kaya nga galit na galit sila sa mga maniningil ng buwis, kasi nga kino-consider nila na mga traidor yung maniningil na buwis. So isa yon sa mga hint natin na yung pagkakasakop sa kanila ng Roman Empire is hindi talaga maganda, no? Ano talaga, pahirap din talaga yun sa kanila. Pero yun nga, surprisingly, instead po na sila ay magbunyi dahil may magliligtas na sa kanila, may nagsasabing, nandiyan na yung mahari ninyo, yung magliligtas sa inyo, no? Bakit po sila nabahala? No, bakit sila nabahala? 'Di ba? At ganun yung reaction nila. So, sa akin pong pag-aaral naman, sa pagbabasa ko din po, no, ito yung tanong eh. Ano ba yung ibig sabihin dito na pati ang buong Jerusalem? Pati yung buong Jerusalem. No? Ito yung tanong. So, kung titingnan po natin sa verse 4, tingnan natin yung verse 4, no? Nang matipon niyang lahat ang mga punong pari at mga eskriba ng bayan, nagtanong siya sa mga ito kung saan isisilang ang Kristo. No? So, bakit ko po ito pinabasa? Bakit ko po ito binasa? Kasi it's possible na yung sinabi po sa verse 3 na yung buong Jerusalem, it's possible lang, hindi ko po talaga no. It's possible na yung binabanggit dito na buong Jerusalem is yung kasama ni Herodes, in which ito po yung tinatawag natin na itong mga punong pari at mga eskriba. Okay? Na kung babalikan po natin yung pamamalakad po dito ng mga tinatawag na naglilingkod sa bayan, naglilingkod sa templo, yun nga po yung mga pari, 'di ba? Sila po yung naglilingkod, no? Kung maano po natin, mga corrupt po yung pamamalakad na nila during this time. Okay? Naging corrupt na po ito sila. Ibig sabihin, and meron na rin po mga political parties na nangyayari, kumbaga. Kung natatandaan nyo po, may salita pong tinatawag na Sanhedrin. Okay? Natandaan nyo na po ba yung Sanhedrin? Okay? Ito pong Sanhedrin is, ano po to siya, parang mga, ano to siya eh, parang, ano ba ang tawag? Hindi Supreme Court. Court. Kumbaga, sa bayan ng mga Israel, may inatasan talagang Panginoon na group of people, mga elders, dati sa time ni Moses,
yung 70, di ba? Kung matatandaan nyo, nabasa nyo yun. Meron talagang mga na representative na sila po yung magtitipon-tipon at sila po yung mamamahala sa pag-judge kumbaga, or yun nga yung kumbaga government ba, parang ganon, government body. Ang tawag po sa kanila Sanhedrin. Okay? Now, during this time, sa panahon po na ito, meron talagang mga corruption na nangyayari. Meron nga pong mga grupo na ang focus nila is yung political relationship nila sa mga opisyales ng Romans. Okay? So I think ang natatandaan ko yun yung mga Sadducees. Yes, sila po hindi naniniwala sa pagkabuhay muli. Pero isa po sa bagay na sa kanila, distinct sa kanila is sila din po ay parang good yung terms nila sa mga Roman officials. Kumbaga political party. Natatandaan ko 'to, no? Ito naman mga Pariseo, bakit ko po nabanggit 'yon, no? Sadduceo at Pariseo. Ito pong mga punong pari, ito daw yung mga punong pari is mostly daw dito, ang mga tao daw na nandito sa mga punong pari, mga Sadduceo daw. Okay? Now, ito naman mga eskriba. Yung mga eskriba po, sila po yung mga taga-sulat, taga-turo at taga-interpret po ng kautusan. Mostly, mga Pariseo po ang nandito, mga eskriba. Now, yun nga po, naging corrupt na yung pamamalakad nitong Sanhedrin. So, dahil doon, yun yung dahilan and yun yung malaking possibility kung bakit po nabahala po itong sinabi dito, pati ang buong Jerusalem. Pag sinabi nating pati ang buong Jerusalem, again, it's possible na tinutukoy dito yung governing body ng Jerusalem. Okay? And so nabahala sila, why? Kasi alam nila na sila po ay corrupt na sa kanilang pamamalakad, and alam nila kung darating yung hari, mache-check talaga, mau-audit kumbaga, no, yung mga under the table nila, yung mga ginagawa nila na mga anomalya, no, sa kanilang pamamahala. So that's the reason why bakit po sila nagkaroon ng parehong reaksyon kay Herodes. And interestingly, tingnan nyo po, inuna dito ni Matthew si Herodes to emphasize na yung negative reaction ni Herodes is the same reaction na meron itong tinatawag ni Matthew na buong Jerusalem. And tandaan nyo po, ang dahilan bakit sinulat po ito ni Matthew is i-prove na si Jesus Christ is ang Messiah. Kanino niya yun pinuprove? Sa mga Hudyo. Sa mga Hudyo. At sa mga Sadduceo. At sa mga Pariseo. Kasi nga, kung matatandaan niyo po, ang pumatay po kay Jesus Christ is mga punong pari, mga Sadduceo, mga Pariseo. Diba? So makikita niyo dito yung ni Matthew, no? Yung parang, hindi naman galit, but yung target niya talaga na pinapakita dito, in which yun po sila, yung mga kaaway o yung mga hindi tumanggap talaga dahil nga din sa kalikuan ng kanilang mga pamumuhay. So yun po ang dahilan bakit po sila nabahala. Hindi po sila natuwa. Okay? Alright? And kung babasahin natin yung Matthew, makita po natin doon sa story, isa talaga sa dahilan bakit kahit na yung mga proof is si Jesus, nagtuturo talaga na si Jesus Christ po ang Messiah, hindi pa rin tinanggap ng mga punong pari o ng mga Pariseo, galit pa rin sila. Why? Kasi isa sa mga dahilan po doon is yun nga, yung mga ginagawa nila na mga mali, no? Yung pride kumbaga nila na hindi nila matanggap. So yun po yung isa sa dahilan. Hindi lang dahil ginagamit lang nila yung kautusan na binabaluktot nila yung kahulugan,
Para yun ang i-throw kay Jesus Christ para mapagtakpan lang po yung mga kalokohan na ginagawa nila. So kung babasahin niyo po yung Matthew, yun yung dahilan bakit talaga yung mga Preseo hindi tinatanggap si Jesus Christ, no? Because they are corrupted sa kanilang ways. And in which, dito pa lang sa introduction, chapter 2 pa lang, may kita na natin na ganun na agad yung naging reaction nila. No? So, yun po yung maiano ko po dito sa verse 3. No? Sila po ay nabahala. Well, common reaction talaga yun kapag may ginagawang mali. Kapag dumating yung tama, mababahala po talaga, matatakot po talaga. 'Di ba? Yun yung normal talaga na reaction, no? So, anyway, sige po, baka may madagdag pa po kayo or tanong. Tol, ikaw, Tol. Dad, baka may ano ka. Tito Bong, baka may mga Gab, no? Baka may mga dagdag kayo. Definitely meron. Sige, Tol. So, ayun. Ngayon, malinaw, no? Malinaw naman. Kanina, wala lang muna kaming masabi kasi, syempre, yun nga, tinatanong namin ano ba yung buong Jerusalem dito. And nasagot naman. And I believe tama naman din yung parang exegetical na pag-a-analyze ng text. So, doon sa sinabi na yun nga, ito ay baga hindi nangangahulugan na si Herodes at kasali nitong pine-pertain nitong buong Jerusalem, which is malaki talaga ang chance na yun nga mga Pariseo or Sadducees, yung more on political side. Actually, though merong distinction dun sa Sadducees tsaka sa mga Pharisees, pero makikita natin na meron lang talagang dalawang klase ng tao. Merong mga wala namang kinalaman dun sa covenant na nilagdaan ng Panginoon sa mga sa Israel, with Israel. Kaya nga ang tawag sa Israel po ay they are the covenant people because surely they are the chosen people na kung saan ang Panginoon ay nakipagtipan. At dito yung person o yung mga tao na nabanggit sa unang mga talata na nagpe-pertain dun sa mga pantas, according to readings, possible galing sila sa Babylonia. So, nagpapakita na sila ay hindi mga Hudyo. They are outside of that covenant na pinag-uusapan natin, na ang Diyos ang lumagda, kung matatandaan natin, nung nagkaroon ng covenant ang Panginoon kay Abraham, ano ang ginawa ni Abraham? Natulog lang siya, Siya ay nahimbing. Ang Panginoon ang lumagda, Siya yung dumaan doon sa mga pinutol na katawan ng mga hayop, at ito, sa paglagda ng Panginoon doon sa kanyang pakikipagtipan, ay nabasa natin na siya ay naging faithful at ito ay pinakita niya sa John 3:16, pagbibigay niya ng kanyang natatanging anak, And John 1:14, later on, meron siya mga disciples, apostles at that na talagang nakita na itong taong ito, itong salita na naging tao ay kumbaga nakita ang kaluwalhatian ng natatanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. So dito I am reminded sa parang yung tema talaga ng Gospel ni Matthew, na there are only two kinds of people. There are the ones that receive Him, and so they are given the right to become children of God. Sila ay adopted na. And the other parties, hindi sila, kumbaga,
they are fully aware din. No? Aware din sila na nandun si Kristo, pero they hated Him. Kumbaga, simply, to put it, kumbaga, para sabihin ng plainly or mas malinaw, ayaw nila sa Kanya. Kanina may nabasa ko, parang yung, alam niyo yun, yung mga famous words ni John Bunyan about atheist. No? I don't believe, sabi ng atheist daw, hindi kami naniniwala na may Diyos at ayaw namin sa Kanya. So, ang pinapakita noon, hindi unbelief or disbelief. It is simply not loving Him as who He is. Kumbaga, parang pinapakita sa akin ngayon na if I love the Lord, it is not coming from me. No? Kumbaga, ito ay hindi nanggagaling sa akin. Nanggagaling pa rin to sa Kanya. No? Parang yun lang yung kagandahan talaga. And talagang sa sovereignty ni God, yung monergistic salvation, mas pinapakita ng mga verses na to na naka-inline sila doon sa theology na yun, na meron tayo, na pinanghahawakan natin. So, yun lang muna yung ma-add ko lang. Okay, no, thank you, Tol. Sige, so, ayun, magandang reminder yun. Yung atin pong pinanghahawakan, no, na katuruan o doktrina in which yun nga po yung kaligtasan ay buhat sa Diyos. It's a monergistic work of God, that God is sovereign sa lahat. Tayo yung nagpapasalamat sa Panginoon na hindi talaga yon, kumbaga narinig natin yon kaya yun ang sinundan natin. Hindi, but yung mga salita talaga, ito yung salita ng Panginoon, yun talaga yung nagtutulak sa atin, no, na nagtuturo sa atin na ang pagliligtas talaga ay galing at buhat sa Kanya. So tayo umiibig sa Kanya dahil una niya tayong inibig, no? And kung wala yun, we will remain, yun nga, yung sinabi kanina, haters of God, no? Rebels against God, mga ganun, no? So yun po, patuloy tayo sa verse 4. Now, yun nga po, nabasa natin kanina, nang matipon niyang lahat ang mga punong pari at mga eskriba ng bayan, nagtanong siya sa mga ito kung saan isisilang ang Kristo. Okay, so tatanungin ko po para magkaroon tayo ng discussion. Bakit po mga punong pari at eskriba ang tinawag ni Herodes? Yun nga, eskriba is ano po yun, no? Yung mga sila po yung tagapag-interpret, tagaturo ng mga kautusan, in which most of them po ay mga Pariseo. Yung mga punong pari naman dito is more on the political side. Ito po yung mga Saduseo. Okay? So bakit sila po ang tinawag ni Herodes, no? Bakit sila? No? Anyone, ano lang to, madali lang to. Para lang magkaroon kayo ng ano. Bakit sila? No, bakit hindi yung mga bodyguard? Sila yung mga nasa taas. Siguro dahil meron silang the same agenda. Ang galing mo. Okay. May pareho silang agenda. Kumbaga, yung mga dabarkads niya, no? Dabarkads ni Herodes. Yes pa, ma? Dabarkads. Sige pa. Hindi, kasi si Herodes ang hari, di ba? Siguro next in line sa power is yung mga pari at mga eskriba. Kaya yun ang pinatawag niya. Okay. Next in line. Sige, Tita Bong. Para bang sila yung mga yung abogado, mga professional na espesyalidad sa mga aplikasyon sa mga batas.
Ayun, Kaya okay. siguro talagang Opo, no, so yun nga po yung na-share ni Tito Bong, yes, sila po yung governing body. So, ibig sabihin, maalam po talaga sila sa kautusan, no? By the way, hindi to law no na law ng ang tawag diyan, yung society. Hindi, but ito po ay patungkol sa law ni God, no? Mga kautusan, yun po sa first 5 books, no? Yung tinatawag natin ng the law. Okay, yun po yung mga tinuturo nila, no? So, sige po, malapit na po kayo. Malapit na po yung sagot. Bakit sila? Sa akin naman, sa pagkakaalam ko, yung nangyari kay Herodes, parang nangangamba siya na may higit pa sa kanya, kaya siguro tinipon niya yung nangangamba siya, kaya sa naliligalig. Nangangamba siya at naliligalig dahil meron pang mas mataas na, mas mahigit pa sa kanya. Yung sinilang na Kristo, yun ang inaalala niya. Mahigit pa sa kanya. Yun lang para sa akin. So parang natatakot siya, no? Kaya nagtawag. Kasi may mahigit pa sa kanya, kaya tinatanong niya kung saan isisilang ang Kristo. Dahil kumbaga sa kuha, mapasasapawan siya. Kasi ayaw niya pong masapawan, no? Apo. Well, yes, tama po yun. Isa sa dahilan bakit niya tinawag ito sila kasi nga po natatakot siya, kaya may plano po siya, no? May plano siya kumbaga. Pero bakit po, yun nga po nung pare at mga eskriba? Pwede naman yung mga kawal, no? Mga soldiers, tawagin niya, oy, no? Battalion number 1, punta kayo dito. Handaan niyo yung drone, no? Hanapin natin, pwede naman ganun. So, okay, ang dahilan po, bakit po punong pare at eskriba? Kasi alam po ni Herodes na itong mga punong pare at mga eskriba, sila po yung nakakaalam sa kasulatan, no? Sila po yung nakakaalam sa mga kautusan at mga propeta. Ibig sabihin, alam po nila yung mga propesiya patungkol po sa darating na Kristo. So, naintindihan niyo po yon? Kasi sila po ang may alam. Sila po ang may alam patungkol po sa propesiya kung saan, paano, darating, kailan ang Kristo. Okay? Kaya sila po ang tinawag. Okay po? So kaya tingnan niyo po dito, no? Sabi, nagtanong siya sa mga ito kung saan isisilang ang Kristo. No? Kung saan isisilang ang Kristo. Kasi alam ni Herodes na ito sila mga believers, no? Or sumusunod sa Panginoon, nagtuturo sa kautusan niya. So alam niya yung mga propesya. Sige, tol. Parang pwede nating gamitin tong verse na to. It is God na gumagamit na kanyang verse. Ano? Pero sa atin bilang, yun nga, nananampalataya at pilit na sumusunod sa ating Panginoon, bagaman mahirap, no? Sapagkat laging yung yung alam niyo yung katawan, fallen nature natin, original sin, it is kumbaga hateful against this truth, no? Kumbaga ang pumapatay talaga sa katotohanan ay ang pagiging hindi matuwid. At lahat tayo ay hindi matuwid. Wala po sa atin ang matuwid. Yun po ang lagi nating pakatatandaan. Kaya po ang katotohanan ay nananahan lang sa matuwid. No? At iisa lang ang matuwid. Yun ay ang Panginoon, ang Hesukristo. Parang ngayon ko lang rin nakita yung light dito sa verse na to. Na merong isang tao na very hateful against the coming Messiah. Hindi siya nag-hope na dumating ang Messiah bagkus yung kabaligtaran, no? Ayaw niya. Pero nandito na nga. So, masasabi natin na wais siya, no? Alam natin yung word na wais at syempre lahat ng ayaw sa Diyos ay hindi wais, no? Sapagkat lahat ng hindi natatakot sa Diyos ay hindi napagkakauloban ng karunungan o yung wisdom na tinatawag natin. Pero even that, no? Even yung ganung tao,
makikita natin na alam nila kung saan matatagpuan ang tunay na Kristo. Kaya kung merong ibibigay sa inyo na Kristo na nakabalot sa magandang tawag dito, box, as a Christmas gift for you, tatanggapin nyo ba yung Kristo na yun? O hahanapin nyo yung Kristo na nagmumula sa kasulatan? Is it the biblical Christ or basta may pangalang Kristo sa huli, okay na sa inyo? So, parang you are given a wisdom and nakita mo ito out of, definitely, Herod is not wise, no? Because he hate God. He didn't fear the Lord. He abhors the Lord. Kumbaga, ayaw niya sa Panginoon. But even him, alam niya kung saan matatagpuan yung tunay na Kristo. Alam niya kung sino yung tatanungin, saan siya magre-refer. And you being a child of God, kung ikaw ay nananatiling ligaw sa katotohanan, well, the least you can do, no? Ito yung pinaka-least na pwede mong gawin. Gayahin mo si Herod. Magtanong ka sa mga eskriba. Yun lang, parang yun lang na ano ko dito. Okay. So, dito natin, sige Tol. Okay. So, dito natin makita, no, na alam ni Herodes, no, na may mga taong nakakaalam patungkol dito sa Kristo na hinihintay na bilang tagapagligtas. So, hindi siya nagkamali sa kanyang tinawag, bagkus ito talaga yung mga taong nakakaalam, no? So, yes, pinapakita din po sa atin dito na may nakakaalam. Hindi lahat na nakakaalam ay tumatanggap talaga, no, sa Kristo. Alam nila, pero they continue to reject. Kasi nga, yun nga, yung tinatawag na pagkamuhi or yung pagkagalit or pagka-hate, no? Yung hateful talaga, yun talaga yung tao, yung natural na tao. We are hateful towards God, no? So, ito po yung tanong, ito po yung sagot ng mga punong pare at mga eskriba, verse 5. Sinabi nila sa kanya sa Bethlehem ng Judea. So, ayan na, meron na silang binigay na sagot, no, sa Bethlehem ng Judea sapagkat ganitong isinulat ng propeta. So you see, alam po talaga nila yung mga propesiya. And ito yung verse 6. At ikaw, Bethlehem, sa lupay ng Juda, sa anumang paraan ay hindi ka pinakamaliit sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo manggagaling ang isang pinuno na magiging pastol ng aking bayang Israel. So, yun po yung sagot nila. In which ito po ay matatagpuan natin sa sulat ni Propeta Micah, no? Sa chapter 5, verse 2. So, alam nila kung saan, pero ano yung mapapansin natin, no? Dito sa, sige, kahit hindi na lang kay Herodes, no? Doon na lang sa mga eskriba at mga punong pare. So they know, alam nila, and then may mga grupo ng mga hentil na nagtatanong sa inyo nasaan yung hari ng mga Hudyo, no? Kung babasahin po natin sa susunod na mga verses, wala po tayong mababasa doon na naging reaksyon ng mga eskriba at ng mga punong pare. Wala po silang ginawa. Okay? But makikita natin sa mga next na verses yung gagawin po ni Herodes na patungkol doon sa magpapakita doon sa kanyang kasakiman at kanyang pagkamuhi, no, sa Panginoon. Pero let me turn your attention muna dito sa yun nga, itong mga eskriba na ito at yung mga punong pari na ito na nakakaalam, no? Pero pag babasahin niyo po hanggang verse 12, wala po talaga silang ginawa. So ano po yung pinapakita nitong tagpo na ito sa atin, no?
Sige, anyone po. Sige, habang wala pa namang wala pang comments. So yun, ang makakomento ko lang talaga no, sa mga tao na katulad nung mga nakakaalam pero hindi tunay na nakakaalam. So meron talagang distinction sa yung parang assent, intellectual assent o yung pagkakaano lang, yung alam mo lang siya sa utak pero hindi mo alam sa puso. Well, kung babasahin po natin ang Biblia, wala po talagang kaibahan yung pag-iisip sa kumbaga sa puso. I mean yung walang kaibahan yung nasa isipan mo sa kung ano yung nasa puso mo, no? Wag na po tayong maging, alam niyo po yun, yung poetic or mga nagmamaang-maanga. Ay parang alam mo na para sabihin tayo ay magagaling sa salita, no? Hindi na po kumbaga pinahayag sa atin ng isang tao apart sa kanyang material na katawan, ano? Sinasabi ko pong material na katawan, we are made from matter. Kumbaga, we are made from dust, ano, na hinaluan ng konting tubig at hininga ng Panginoon. Pero yung hininga ng Panginoon, that is, yung binigyan tayo ng buhay, ang kalakip nun ay yung tinatawag na nating kaluluwa. Yung kaluluwa po ay hindi po yan nawawala. That is eternal. No? Kaya po kung may mamamatay man tayo sa katawan, ay tayo po ay magpapatuloy pa rin, no? At tayo ay may buhay, no? Binigyan tayo ng buhay, meron tayong pag-iisip, meron tayong alam niyo yun, damdamin, no? Pero yun nga, gaya ng sinabi ko kanina, wala pong distinction sa dalawang iyon. Kung ano ka sa pag-iisip, yun ang iyong damdamin, no? Kung ano ang iniisip mo, yun ang iniibig mo, no? Yun lang pong ibig sabihin nun. Kaya nung sa tawag para sa mga Israel na mahalin mo ang iyong Panginoon na iisang Panginoon ng iyong buong pag-iisip at mind, body, mind, soul, strength, tama diba? Yung sa Deuteronomy 6 chapter 4 verse 4 to 9. So yun po ang ibig sabihin nun. So etong mga scribe na dinescribe dito sa Matthew 2:6. Alam natin na hindi talaga nila kilala ang Panginoon. Okay, kasi hindi sila nag-respond sa Panginoon. Gaya nga ng sabi ni Rael, binasa na natin from 1 to 12 pero we haven't heard from them. We only heard from those Babylonians or yung mga pantas, na talagang hinahanap ang Panginoon and they are seeking God. So these people are not seekers of God. They seek for themselves. Kumbaga, they are selfish. Actually, wala naman talagang distinction ulit. Huwag sana kayong malito, no? Even Christians, no? Tayo po, meron po tayong sariling mga kagustuhan, no? Pero ang kagandahan lang talaga sa pagiging Kristiyano, mahal ka ng Panginoon. Yun lang talaga ang distinction mo. Mahal ka ng Panginoon. Kaya kahit may selfish desire ka pa rin, yung selfish desire na yun ay binibigay sa iyo ng Panginoon. Even your selfish desire. Why? Because Jacob I love, Esau I hated. So it is, yun nga, sorry kung hindi ko man to binibigkas sa inyo na in our own native language. Pero this is how I express. Yung love of complacency, kumbaga,
ngayon ko lang naintindihan talaga yung love of complacency na lagi ko lang talagang naririnig kay R.C. Sproul. Uy, parang ano yan parang mabigat yan parang theological term. Pero the more na nag-aaral ako ng salita ng Diyos, the more na nalalaman ko na ito talaga yung gusto ng Diyos. Ito yung pag-ibig ng Diyos. At ito ay puro. Ito ay walang, kumbaga walang bias. No? Or kung may bias man siya, ito ay nanggagaling sa Kanya. At ito ay hindi dahil sa ginawa ko o ginawa ng kapitbahay ko. It is only God. God is the one responsible. Hindi ko sinasabi na yung mapupunta sa impyerno, they are not responsible. They are responsible. Pero yung love ng Panginoon, galing sa Kanya yun. Pag wala tayong ginawa. Pag wala tayong naiambag doon. No? And para sa akin, that is a great comfort. Kasi kung meron akong maiambag, sigurado hindi ako mamahalin ng Panginoon. Kasi ang ginagawa ko lang talaga is to hate Him. I have my selfish desire. Hindi ko po sinasabi na, kasi yan sila, mga selfish. Ako, hindi naman ako selfish. Hindi po yun sinasabi natin. Lahat tayo selfish. We seek for our own. But ang pagkaibahan lang natin, minahal tayo ng Panginoon. Yun lang. Parang, sana naunawaan niyo yung gusto kong ipakahulugan. Amen, no? So, yun po yung tinatawag talaga na biyaya, no? And biyaya lang talaga ang lahat. And it's so great to remember always, no, na kumbaga, ayun nga, wala tayong pinagkaiba sa iba. Even dito sa mga eskriba at mga punong pare. It's just that, no, tayo po ay kinahabagan, kinawaan, sa halip na tayo po ay makatanggap ng hustisya in which tayo po ay parusahan, no, sa habang buhay, pero tayo po ay nakatanggap ng yun nga, pardon, no, yung kumbaga pinalaya tayo, tayo ay pinatawad, no. So that's because of His grace. And Ephesians 1 is napakagandang basahin yun lagi, no, Ephesians 1, ayon sa kanyang yung hirap kasi sa Tagalog no, pero yun nga, sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian, no, lahat na ngayon yun yung nag-glorify sa kanya, yung decision niya, yung kalooban niya, that glorifies God, no. So yun nga, we praise God kasi pinahayag niya sa atin na simula pa man, no, ang lahat ng kanyang ginagawa is for the praise of His name, for the glory of His name, no. So we praise God sa kung tayo man ay parusahan, that's His no, for the praise of His glory, justice is served. Kaya lang yun nga yung mga tao kapag talaga binibigyan ng halaga ang tao, no, doon talaga magsisimula yung pagkamuhi sa ganung katuruan, no, ng Biblia na ang Panginoon ay soberanya sa lahat. So, yun lang. So anyway, yun, na-remind po tayo doon sa sovereign grace. No? Sovereign grace. Kaya music. Sovereign grace. Ayan po. So, siguro dito po muna tayo magtatapos sa verse 6. Na tama lang din po, no? And then bukas, magsisimula tayo sa verse 7. Try nating tapusin hanggang 12 bukas, no? 7 to 12. Kasi sa Friday po, again, wala na naman po tayong Bible study kasi on the way po kami niyan pauwi dito sa Bataan. So, from Manila. Susundin ko na po kasi sila. So, yun, lilipad na po kasi yung family ko, no, dito, papunta dito sa Luzon sa Friday. So bukas will be our last Bible study for this week. So try po natin na matapos yung hanggang 12. Okay?
Sige po. So, be on time po bukas. Wala po muna siguro tayong memory verse bukas. Start tayo agad sa Word para matapos natin. Para sa next na week naman, ibang ibang tagpo naman na ang atin pong pag-uusapan. Okay? Sige, paki-close na lang. Tito Bong, pwede po ma-close niyo po sa prayer na. Nakamute po kayo. O Diyos, salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan at pangunawa, O Diyos, sa natutunan namin, Panginoon, sa hapon na ito. Salamat, Panginoon, sa binigay mong muling pagkakataon na ito ay may sa pamuhay namin, Panginoon, at madagdagan, Panginoon, ng pangunawa, Panginoon, yung katwiran, Panginoon, ng lagi naming masunod, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa bawat isa na narito, Panginoon, at sa mga hindi pa, Panginoon, kayo, Panginoon, ang milos sa bawat wala pa rito, Panginoon. Salamat po sa kabutihan mo at kadakilaan, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po. See you po bukas. Bye-bye. God bless.